Jollibee, sumira ng buhay ko. Nabaon ako sa utang dahil kupal na Jollibee na yan. Ang baba ng manhar, 6-hour duty sa weekdays. Tapos sa isang linggo, 2 rest day. Puro na ako utang. Pakiko, yang Jollibee na yan, dapat ma-raid sa Senado. Mga kalagayan ng staff sa mga fast food kawawa. Mga empleyado, tapos puro pangungupal pa ng mga manager makukuha mo kapalit. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Pasensya na kayo guys kung medyo natagalan tayong hindi nakapaglabas ng mga video or hindi tayo nakapag-vlog sa mahabang panahon. Kasi halos isang buwan tayong hindi nakapag-vlog kasi naging busy tayo. Pero by the way, kahit na naging busy tayo, is babawi ako sa inyo. Dahil, syempre, mahal ko ang mga service crew at gusto ko kayong maturuan at gusto ko rin magbahagi sa inyo ng mga experience at ang dami rin nagko-comment sa atin, no? Kaya gusto ko yung masagot. Kaya, pasensya na kayo guys ha. Sana'y nandiyan pa rin kayo at sana'y suportahan nyo pa rin ako sa ating mga video. Ayan. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating ilalabas na video. Kasi nagtuturo po ako kung paano mag-apply dito sa Jollibee or sa kahit anong fast food chain. At kung kayo may mga katanungan din, mag-comment kayo sa baba para masagot natin yan. At kung gusto mo magpa-shoutout, mag-comment ka po sa baba para ma-shoutout kita next video. So yun, wag natin ito patagalin at basahin natin ang mga comment ng ating viewers. Ito ay mula sa ating Facebook page, ayan. Sa ating Facebook group, ayan. Jollibee X Crew. Sabi dito, Jollibee, sumira ng buhay ko. Nabaon ako sa utang dahil kupal na Jollibee na yan. Ang baba ng manhar, 6-hour duty sa weekdays. Tapos sa isang linggo, 2 rest day. Puro na ako utang. Pakiko, yang Jollibee na yan, dapat ma-raid sa Senado. Mga kalagayan ng staff sa mga fast food kawawa. Mga empleyado, tapos puro pangungupal pa ng mga manager makukuha mo kapalit. Ayan. Ito ay bugso ng damdamin ng isang service crew, no? Na nabaon daw sa utang. Sino ba ang may kasalanan dyan, no? Sabi naman ni Samuel Doctolero, ako kuya, first day of training ko, na-IR agad ako. Kasi ang toxic ng ibang crew, fryman po ako. Tsaka yung nagti-training, sa akin kunti lang na ituro. Naiwan agad ako sa fry ng fries at mango fry. Siya sa manok, tapos yung ibang crew, mali-mali ang turo sa akin. Tapos nagkamali ako, napagalitan ako ng manager. Napahiya ako dahil peak hours. Yun, maraming tao plus may mga feeling boss na crew. Sinasabihan ako na wag daw ako mabagal, kumilos, wag daw paunti-unti yung pag-fry ko. Yun kasi nag-train sa akin sa fry. Sundin ko daw yung standard kung gaano lang karami. Sasalang sundin lang daw yung line. Tapos nagalit yung feeling boss. Sinabihan ako na mabagal daw, tapos pabigat daw. Grabe, first day ko pa lang noon. Kaya nag-back out na lang ako kahit unang araw ko pa lang. Imbis na turuan at tulungan, sasabihin pa ng masakit na salita. Kaya naman yung work. Basta tama lang ang pagtrato sa baguhan. Grabe katoksika nila. Yung feeling na hindi ka welcome. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Sa mga bago, hindi nyo tinatrato ng maayos. Ayan. Isa ito kung bakit gumagawa rin ako ng mga vlog, no? Para naman kung may mga team leader dyan na mga
feeling boss. At grabe makamando, nakala mo hindi kayo galing sa pagiging bago, nakakahiya naman yung ganong asal, no? Kasi galing tayo sa pagiging bago. Galing din tayo sa pagiging walang alam. Tinuruan lang tayo at natuto. Kaya dapat kung ano yung tinuro sa atin ng tama, ituro din natin sa mga susunod na henerasyon. Kaya kayo nagkakaganyan. Kaya may mga nagreklamo na baguhan na ganun yung trato nyo. Kaya mas maganda yung may ganitong video, no? Na nailalabas nila yung mga saloobin nila. At gusto ko ring iparating sa inyo bilang isang vlogger na yung mga ginagawa ninyong kakupalan is pangit. Sana may mga nakakapanood sa akin na TL, manager, makarating din sa inyo yung mga ganitong content or ganitong video para naman yung iba malinawan, para yung iba magising sa katotohanan, para malaman nila kung ano yung ugali nila, no, na lumalabas na pangit. So, control lang guys. Galing tayo sa pagiging bago, turuan natin yung mga bago kasi diyan din tayo galing, dati rin tayong walang alam pagdating sa mga standard. I-welcome natin sila, turuan natin sila at ayusin natin yung approach sa kanila. Para na sa ganun, sipagan yung mga crew natin, hindi nagbaback out kasi isipin nyo naman, sayang yung mga pinang requirements niyan, sayang yung oras sa pag-apply niyan, sayang yung oras sa pag-requirements. Alam niyo naman kung gaano kahirap mag-requirements, inaabot ng 1 week to 2 weeks. Tapos yung pagkuha pa ng mga requirements, gaano kahaba yung mga pila at mga pinagdadaanan niyan. Tsaka yung gastos. Isipin mo, dahil lang sa ganyan, magre-resign ka, magbaback out ka, magkano yung ginastos mo? Bibili ka ng polo shirt, bibili ka ng pants, bibili ka ng shoes, bibili ka ng socks. Tapos, gagastos ka pa sa City Hall. Siyempre, yung extra niya may bayad. Yung mga sedula, yung NBI, yung police clearance, napakadaming gastos. Tapos, ganun yung mangyayari, no? Kaya sana sa mga service crew na nanonood sa aking vlog, sana itrato natin ng maayos yung ating mga bagong crew. Dahil kapag naman yan ay naturuan natin ng maayos at inabot ng 2 linggo, 3 linggo, yan naman yung matututo. At kapag yan ay natuto, tayo rin naman yung makikinabang sa kanila kasi hindi na tayo mahihirapan. Kaya nga tayo binibigyan ng mga kapartner para makatulong sa atin yan. Itrato natin ng maayos. Ayan. Yan lang yung mga pakiusap ko sa mga crew trainer, mga TL. Kaya payo ko sa mga TL, crew trainer, itrato nyo ng maayos yung mga bago. Huwag nyo silang pahirapan. Huwag nyo silang sigaw-sigawan na kala mo mangmang. So yun sa mga kapwa ko service crew, sa mga team leader, sa mga crew trainer, turuan natin ng maayos yung mga crew natin. Huwag nating masyadong i-pressure yung mga bago natin. Alalayan natin hanggang sa matuto sila. Sana ang video na to ay magbukas sa inyo kaisipan na ayusin natin yung pagiging professional crew natin, no? I-handle natin ng maayos, i-approach natin ng maayos yung ating mga baguhan. Dahil tayo na makikinabang dyan. Baka nga pag tumagal yan, mas magaling pa sa atin yan. Yan ang real talk natin, no? So yun, dito naman sa comment ng Facebook group natin, no? Ang sabi, Jollibee daw ang sumira sa buhay niya. Nabaon sa utang, tapos kinukupal ng manager. So ito ang gusto kong sabihin sa inyo at kung sino man ang nag-comment nito, no? Na si Jollibee is nakakatulong sa atin yan talaga. Si Jollibee is nakakatulong sa atin, nakakapagbigay sa atin ng trabaho. Ang totoo dyan, yung nasa loob, yung management na hindi napapansin ng mismong may-ari ng Jollibee. Malay mo, itong video na to, mapanood ng may-ari ng Jollibee, tapos masilip. Tingnan nila kung ano ba ang nangyayari sa loob ng store, bakit hindi nagtatagal yung mga crew, bakit ang baba ng oras. Kaya maganda rin yung ganitong vlog. Malay mo, makaabot ito sa top management, tapos masilip. Imbestigahan nila yung mga store nila. Tingnan nila kung ano yung mga nangyayari. Di ba? Si Jollibee nakakatulong sa atin yan. Marami ang napapag-aral nila. Marami ang napapagtapos dahil sa pagtatrabaho sa Jollibee. Kaya ito yung mapapayo ko sa inyo. Sa Jollibee talaga, minsan mababa ang oras. Huwag kang magpaka-focus sa pagiging fast food chain. Ito yung mga payo ko sa inyo dahil matagal ako sa fast food chain. Almost 7 years.
Wala akong naipon. Ang gawin nyo, ito ay gawin yung stepping stone. Madaling mag-apply ka Jollibee, gawin nyo lang tong stepping stone. Kumuha kayo dito ng experience at yung experience na yon i-apply nyo sa much better na kikita kayo ng malaki. Like abroad, yung iba nga nag-a-apply maging cruise ship. Basta pasok sa standard, like naka 2 years ka man lang kay Jollibee, nakabisado mo yung istasyon mo, o kung mas maganda pa, kung nakapunta ka ng kahit 3 station, kunwari sa kitchen, counter, dining, yun yung mga example. Huwag ka magpakababa dyan kasi kapag inasahan mo talaga ang pagtatrabaho sa fast food, hindi talaga tayo aasenso. Kasi malit lang po talaga ang sahod natin dito sa Pinas at sa fast food. Kasi minsan mababa talaga ang labor or manpower. Ayan. Kapag ikaw ay nagjo-duty ng 6 hours or 7 hours, talagang hindi siya papasok sa minimum wage na 6.45. So kaya, ang payo ko sa inyo, pwede kayo magtrabaho sa Jollibee, pero gawin yung stepping stone. Pag nagkaroon na kayo ng experience kay Jollibee, pwede kayong mag-apply like sa mga restaurant. Ayan, katulad sa Makati, maraming pwede kayong applyan dyan. Sa mga fine dining, yung may mga service charge, yung may mga tip, ayan. Diyan kayo mag-uumpisa. Unti-unti nyong iangat ang inyong sarili. Mag-explore kayo. Huwag kayong mag-stay ng matagal sa iisang kumpanya or isang trabaho. Mas maganda yung marami kang experience. Magtagal ka man lang ng kahit 1 taon, 2 taon, pwede na yan. Malaking experience na yan. At sana sa lahat ng mga service crew ngayon, sana ay makapag-apply kayo sa abroad o kung ano mang maging trabaho na much better para sa inyo. Yung kikita kayo, yung magkakaroon kayo ng malaking sahod, yung worth it sa pagod niyo. Ayan, alam ko naman na masisipag kayo. Kaya galingan natin. At sana itong video na ito ay makatulong sa inyo. At salamat sa inyong panonood. God bless. Hanggang sa muli, guys. Thank you for watching.